Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Ito pong lumabas na survey ng Publicus Asia website. Ito ay kabaliktaran doon sa mga pinapahayag ng ating mga kaibigang nasa oposisyon, yung mga kritiko, yung mga kolumnista, yung mga detractors na walang nakikitang kabutihan sa pamalaang Duterte. Ano po ba ang sinasabi dito sa survey ng Publicus Asia website? Gumawa sila ng survey. Ang survey po ay ginawa nila mula August 1st hanggang August 11. At kinilala po nila, sangayon sa survey nila, kung sino yung 5 leader na nagpapakita ng pagmamahal, ng hinanakit, at pagkalinga sa ating bayan. Puntahan muna natin yung love for the country o pagmamahal sa bayan. Ano ang mga porsyento? Ito po. Sino ba mga national leaders na nailagay dun sa survey? Si Presidente Duterte, pangalawa si Vice Presidente Robredo, pangatlo ay si Senate President Soto, ang pang-apat ay si Speaker Alan Cayetano, at ang panglima ay ang Chief Justice ng Korte Suprema. Napapansin nyo, ito po yung tatlong sangay ng ating gobyerno, the 3 branches of the government represented by the Chief Executive and the Vice President, and the second branch represented by the Senate President, Speaker of the House, and the third branch, yung Judiciary, si Chief Justice Diosdado Peralta. Ito ngayon yung survey. O, pakinggan yung maigi ito, ha. BP Leni, buksan mo, kanina in-interview tayo, bakit naman Secretary Panelo nagbubulag-bulagan itong mga gaya ni BP Leni daw, ni sino pa yung binanggit, si Senador Pangilinan, sa mga accomplishments ni Presidente. Bakit daw nagbubulag-bulagan? Sabi ko, baka hindi na nagbubulag-bulagan. Ano na ho? O, di bulag na nga sila. Hindi lang bulag-bulagan, they're blind. Anyway, eto na po yung survey. Love for the country. Anong nakuha ang porsyento ni Presidente Rodrigo Duterte? 68.3%. 68.3% doon po sa mga tinanong. Doon naman sa pangalawa, si Vice Presidente Robredo, ilan naman kaya nakuha? Atin niya, Presidente, 68.3%. Si BP Leni, makinig ka. Ang nakuha mo ay napakalayong pangalawang lugar. Second place, 20.7% ka lang. 20.7. Yung pangatlo naman ay si Senate President Soto, 2.1%. Si Speaker Cayetano, 0.9%. At si Chief Justice Peralta ay 0.2%. Pero actually, sa totoo lang, ang survey talaga, titingnan mo yung, kasi ang nangungunang oposisyon ay si BP Leni. Kaya dapat titingnan po natin yung kung ano ang pinaniniwalaan ng tao. Si Presidente ba? O si BP Leni? O yung dalawa kasi, yung iba naman ang kanilang mga trabaho. Paggawa ng batas, ito naman pag-resolve ng mga kasong inihain sa kanila. So, talagang focus mo dyan si Presidente at yung Vice Presidente. Ay, kita nyo naman po ang agwat. Ilan ba ang agwat na yan? Mahigit 48% ang agwat. O, hindi po ba? O, paano ngayon sasabihin ni BP Leni na itong si Presidente ay hindi nagiging timon. Wala daw leader dito sa ating bansa. Kaya daw marami siyang minumungkahi. O, kita nyo, 60.83%.
at si BP Leni Manay 20.7% lamang. Now, punta naman na, iyan po yung love for the country, ha? Yung pag-ibig sa bayan. Yun naman concern for the country. Ano naman to? Ito naman po yung tinatawag mong malasakit sa iyong bansa. O, 5 officials, ganun din. Pero mag-concentrate tayo dito sa dalawa. Kay Presidente at saka kay Vice Presidente. Si Presidente po, ang nakuhang rating ay 61.7%. At ito namang si BP Robredo ay nakakuha lamang ng 24.7%. Yung pong tatlo, nasa 3% and below. O kita niya, doon na naman sa concern for the country. Malayo na naman si Presidente kay BP Leni. Punta naman natin yung care for the country. Caring. Ilan ang nakuha ni Presidente ron? 61.3%. Pero kay Vice Presidente Robredo, 24.7% lamang. Layo, no? O, pagdating naman doon sa decisiveness, o ito, sinasabi ni BP Leni, hindi decisive si Presidente. Kung ano-ano pang mga negatibong pagdi-describe sa kanya. O, tingnan natin kung anong tingin ng taong bayan. Diyan daw po sa decisiveness, pagkakaroon ng political will, yung merong kakadesisyon at tamang desisyon. Ito pong si Presidente nakakuha ng 62.5%. At si BP Leni ay 18.4% lamang. 18.4% lang. Ano ba naman BP Leni? Hanggang ngayon ba naman hindi mo pa nakikita yan? Yun ang tinig ng bayan na nagsasalita. Kaya siguro, sama ka na lang kasi. Manguna ka na sa pagpapakiusap sa taong bayan na tayo magsuot ng face mask, magsuot ng face shield, mag-observe ng 2-meter safe distance, at palaging naguhugas ng kamay, sabon. Yan ang palagi mong paniwala ka, aakyat ang rating mo pag yan ang ginawa mo. Samantala, si Presidente po ay pinirmahan yung isang administrative order boosting water infrastructure. Ang administrative order po ito ay upang ma-expedite, mapabilis yung pagre-repaso, pag-approve ng mga infrastructure projects sa water security sa ating bansa. Ano bang nilalaman doon? Dinirektibahan niya po yung lahat ng ahensya na bigyan priority at bigyan ng complete review at aprubahan yung mga infrastructure flagship projects sa ating water security. Kailangan sa loob po ng maiksing oras at yung binigay na deadline ng batas. Ang sabi po ng administrative order, kung ang isang, makinig po kayo dito, lalong-lalo na yung mga aplikante at pati na yung nagbibigay ng permit, kung ang opisina o ahensya ng gobyerno ay bigo na mag-approve o kaya naman i-disapprove ang isang original na application o kaya request para magbigay ng o magpalabas ng lisensya, ng clearance, ng permit, ng certification o kaya naman authorization sa loob ng sinasabi ng batas na kailangan within a prescribed time mag-issue ka. At kung naibigay na ng aplikante ang lahat ng mga dokumento at naibayad na rin yung dapat bayaran at yung opisina o yung ahensya ng gobyerno ay walang paliwanag, walang reason, walang explanation na nakasulat po
in writing na hindi nila inaksyonan. Sabi ng administrative order, considered approved na yan. Pag wala kang ginawa dyan, aprobado na yan. Kaya dinirektahan po ni Presidente Duterte ang Presidential Advisor for Flagship Programs and Projects at saka ang National Economic and Development Program Authority, yung NEDA po ito. 2, kailangan direktamente makipag-coordinate kayo sa mga ulo o head ng mga relevant issuing agency upang i-establish in a manner consistent with law mga pamamaraan na mapadali yung mga paglabas ng mga lisensya, mga clearances, mga permits, certifications, or authorizations. Yung pong Anti-Red Tape Authority, dinirektahan din ni Presidente na magbigay ka ng mga rekomendasyon, ng mga patakaran, policies, processes, mga sistema upang ma-improve yung mga regulatory management to increase the productivity, efficiency, and effectiveness of business permitting and licensing agencies. Madalit sabi, tigilan na po natin yung red tape na sinasabi. Kasi paulit-ulit nga sinasabi ni Presidente, pag ikaw ay nag-delay, tinagalan mo yung pag-a-approve, isa lang ang ibig sabihin niya, naghihintay ka ng lagay, naghihintay ka ng alok para mapabilis, naghihintay ka ng langis. Kaya ayaw ni Presidente yan. Kaya ngayon, pag wala kang ginawa, considered approved na yan. Maliwanag po yan. Magandang administrative order po yan. Punta naman po natin yung kung magkano naman ang nilaan ng gobyerno para sa mga infrastruktura nating proyekto sa susunod na taon. Sa ngayon po sa Administrasyong Duterte, sila ay nagmumungkay sa Kongreso na 1.1 trillion pesos infrastructure spending ang nilalaan para sa ating mga infrastrukturang proyekto. Sapagkat gusto po nating pabalikin, buhayin na muli ang pangkabuhayan o ang ekonomiya na pinilayan ng COVID-19. And because of its multiplier effect on economic growth and output, yung pong infrastructure development, indispensable. Kumbaga, hindi po pwedeng hindi mo bigyan ng ganitong kalaking pondo upang maiayos natin, may balik na muli ang kalusugan ng ating ekonomiya. Yan po ang sinabi niya doon sa kanyang mensahe sa mga miyembro ng Kongreso. Yan ang sinabi ni Presidente. Sabi rin po ni Presidente Duterte, yung mga proyekto sa ilalim ng Build program ay inaasahan na mag-generate po ito ng around 140,000 to 220,000 additional jobs next year. Bakit kanyo? Siyempre, pag meron tayong mga bagong construction, ang daming natin kailangan workers, kailangan natin ng mga engineers, mga technicians, mga ordinaryong manggagawa. Kailangan natin construction workers po. Kaya siguradong dadami ang magkakaroon ng trabaho na muli. At pinupush niya rin po yung private sector to invest dito sa manufacturing as construction activities. Pinag-uusapan na rin lang natin si Presidente Duterte. May bida ko sa inyo. Kahapon, ito yung mga sinasabi na mga kritiko. Walang ginagawa rin si Presidente. Kukulong dun sa Davao. Dapat talagang magkulong siya. Unang-una, bakit ba nagpunta si Presidente sa Davao? Alam po ninyo kasi, yung Malacanang, dun po sa may mga lugar po kasi dun, na gagaya dun sa lugar namin, sa opisina namin sa New Executive Building, meron mga nagkakasakit dun Doon din sa executive, sa guest house, meron din. Madalit sabi, inilalayo lang po natin si Presidente sa sakit. Kaya kailangan mga isang buwan siya doon sa Davao, doon muna siya nagtrabaho. Ang kanyang mga papeles, kung ano-anong mga trabaho. Siyempre, hindi naman kailangan ka nasa Malacanang para makapagtrabaho.
Kagaya nga natin. Tayo, wala sa Malacanang, pero nagtatrabaho rin tayo. Hindi muna tayo pumupunta doon. May mga COVID, pero meron tayong lugar na pinagtatrabahoan. Ganun pa rin. Kung baga, the show must go on, the work must go on. Ngayon, si Presidente, kahapon, linggo dapat rest day. Pero nung ginawa ni Presidente, lumipad po sa Hulo para bisitahin yung pamilya ng mga nasalanta dun sa ginawa ng mga terorista. At bago pa po siya dumating doon, tatatandaan nyo, merong online concert kahapon na ito'y pasimuno ng VP ng PAGCOR na si Jimmy Bundok na isang performer bago siya pumasok sa gobyerno. At ang layunin po nito, bigyan ng kasiyahan ng presidente. Sapagkat nakita nila pag lumalabas sa weekly address niya, parang may oras na matamlay. Pero sa totoo lang, kung ako tatanungin nyo, ay kilala natin itong presidente ito. Pag ganyan na itsura niya, kulang lang ito sa tulog. Kahapon, kung napansin nyo, yung mga nandun sa online concert, ang ganda ng tsura niya na naman at malusog na naman. Kompleto na naman ang tulog niya. At bago po siya lumipad, nasa aeroplano siya, lumabas siya sa online. Binati niya yung mga performers, kasi mula alas 2 hanggang alas 8 ng gabi yung online concert ng mga artist. At sinabi niya, maraming salamat sa inyo at I hope to see you one of these days sa aking bahay. Magsalo-salo tayo ng maruya. Oh, ito niyo po, maruya. Maruya, saging, pati soft drinks. One of these days, sabi niya, after COVID, with the grace of God, baka December magkaroon na tayo ng bakuna at mailigtas ang Pilipinas sa marahas na sakit na ito, sabi ni Presidente. Yung pong online concert, nagsimula yun ng mga alas 2 ng hapon. At nanguna doon yung kumanta po ng anak. Ano nga bang pangalan ni anak? What's his name now? Freddy Aguilar. Kakalimutan ko tuloy yung pangalan mo. Freddy. And si Giselle Sanchez, si Imelda Papin, si Chad Bora, si Cesar Montano, si Dulce, si Arnel Pineda, Arnel Ignacio, si Anthony Castelo, si Vivian Velez, si Richard Reynoso, at marami pang iba. Kasama na rin po si Mocha natin, si Mocha Huson. Tama ba yung apelido niya? Tama, Mocha Huson. Masaya naman po yung naging online concert. Marami ang nakapanood. Sabi sa akin ni Jimmy Bundok, sabi niya, Secretary Panelo, bago tayo mag-umpisa, mayroon na tayong 2,100 viewers. Sabi ko, late naman. Naku, hindi humalit yan. Sabi niya, bakit naman? Si Martin Rivera sikat na nag-online concert, 500 lang ang viewers niya. Ganun ba? Okay yan. Sabi niya, malaki. Starting pa lang yun. Siguro dumami pa. So, sabi nga ni Senador Bongo, matagal pa ang buhay ni Presidente. At gaya ng sinabi ko rin, nainis na naman yata sa akin itong si Jose Maria Sison, baka mauna ka pa kay Presidente, he will outlive you. Dami kasi kayong, ang problema kasi sa inyo, gusto niya na kagad makabalik sa kapangyarihan. Wala Talagang siya ang naka-destined to rule this country for 6 years. Marami nga gusto, beyond pa ayaw nga tumakbo nito. Hindi ba? Alam niyo ba na took me 10 years to make this man run? Nako. Ririgaluhan ko nga po ng ito kasi meron akong artikulo. Naka-cover siya. Sa Opinion, yung publisher na si Ray Hunya, siguro less than 2 years,
Kasi 10 years ka na nakakampanya for him. Less than 2 years, gumawa ako ng dokumento, artikulo. 5 po yung articles na siya ang cover. Yung una kong article, kasi hindi ba, ayaw niya talagang tumakbo. Pag ini-interview siya, are you going to run? Siya'y umiikot doon sa federalism niya. Palagi niyang sinasabi niya, no, I will not run. Eh, nung in-interview ako ni Karen Davila, sabi niya, paano yung kliyente mo? Si Mayor Duterte, umiikot. Pero sinasabi niya naman, pag tinatanong siya, hindi siya tatakbo, I will not run. No, I'm not running. Ang sabi ko po sa kanila noon, sabi ko, no is yes. Sabi ko, this man is saying no, but his body language says he's going to run. Kasi nakadestino siyang tumakbo at mag-overwhelm. Kaya, nung siya po ay bisita, guest ni Boy Abunda, ay meron kaming dinner appointment dyan sa somewhere there in Morongo. So I was waiting for him. Matagal yung recording nung interview eh. So narinig ko na naman, sinabi niya, tinanong naman siya ni Boy Abunda, are you running? I mean, no. So, humingi ako sa waiter ng papel at saka ballpen. Gumawa ako ng article. Sabi ko po doon, ang title ko No is Yes. So, yun ang una kong article. Pagdating niya, sabi ko, Mayor, basahin mo muna yung ginawa kong article sa'yo. Binasa niya, natawa siya. Sabi niya, ikaw talaga. Anyway, yun ang una kong ginawa po. No is yes. Eh pagkatapos, hindi siya natanda niyo, hindi siya nag-file ng certificate of candidacy. Nung araw na dapat siya mag-file. O edi siyempre, biglang yung mga tao na-disappoint. So labas na naman ako ng article. Ang title ko naman, dati ko na yun, gumawa pa ako ng t-shirt na yun ang title. Run Duterte Run. Sinabi ko mga reason doon. So, madalit sabi, between that time up to yung December substitution, matagal, ilang buwan din yan, baka 2 pa. Ayaw niya tumakbo. So, pinupush naman siya. Tapos gumawa naman po ako ng article ng Duterte Saga Continues, parang gano'n. Pangatlo yun. Yung pang-apat, nung nagalit siya, tandaan nyo nung meron desisyon yung Electoral Tribunal na si Grace po pwede raw tumakbo kahit na napulot lang sa simbahan. Nagalit po siya doon kasi sabi niya, they're F with the Constitution. So gumawa ko ng article, don't F-U-C-K with the Constitution. Kung baga, yun ang naging trigger para lantaran na siyang, sabi niya, manalo't matalo, tatakbo ko. Kasi binabaliwan nila sa ligang batas. And then, yung 5th article ko po, siya rin ang mukha niya talaga, yung 5 article yan. Nakalagay doon, Duterte Presidency looms. Kung baga, bago pa nangyari, sinabi ko na mananalo ito landslide. At doon sa huling article ko, sabi ko, President Rodrigo Duterte. And then, sabi ko, there's a nice ring to it. Yun. Yung pong 5 yun, pumunta ako doon sa isang mall. Pinagdikit-dikit ko siya. Well, siguro mga 2 feet by 6 feet yata o 1.5 by 5.5. Yung frame. Para makikita ngayon dokumentado yung magandang panregalo. Kaya, iniisip ko nga, gagawa na naman ako ng article tungkol na naman doon sa mga ill-wishers. Palagay ko yung mga nangangarap na mamatay na siya eh. Baka magkauna-unahan pa kayo dyan. Alam niyo po, yung buhay ng tao, wala nakakalam kung hanggang kailan ka. Pero itong si Presidente Duterte, mukhang he will be outliving all of us. Pansinin niyo yung kanyang tenga. Hindi po ba sinasabi ng matatanda, pag yung tenga mo, bigger than the usual,
ang matagal ang buhay mo. Tama po, kasi yung tatay ko ganun din, yung lolo ko ganun din. Puro talaga umaabot sila na hanggang 90 eh. Kaya, ang gawin nyo na lang, pagdasal nyo na lang na manatili siyang malusog para ipagpatuloy niya yung kanyang sinumpaang tungkulin na ipagpapatuloy niya ang kanyang pagbibigay serbisyo at proteksyon sa taong bayan. Huwag po kayo mag-alala, si Presidente, nakabalik na nga pala po siya kahapon. Mga bandang 6:30, dumating na siya sa Malacanang. So he's back kasi medyo okay na yung lugar niya. Baka gumaling na yung mga may COVID doon. Pwede na uli. Pero kahit po gano'n, ang PSG, sila Colonel Jess, talagang napaka-stricto. Hindi mo po pwedeng lumapit. Mahirap na. Baka mahawa pa, Presidente. Madidispalingado yung ating term of office pag ganun. So, let's just pray for the good health of the President and let's not wishing him ill. Pareho rin ang ating pagdarasal sa mga kritiko, mga kontra, na sana kayo'y magkaroon ng kaliwanagan at magkaisa na lang tayo at magtulungan na lang habang nandyan yung kaaway nating COVID-19.